Hello everyone, welcome back sa ating Dapit Hapon, Sunset Moments with Sir Kotaylo, si Kuya, si Tatay, si Lolo. Sa ngayong hapon po, gusto kong i-share lamang sa inyo ang nangyari kaninang umaga. Dahil sa mula rito, pumunta ako ng Korean Embassy, but along the way, galing dito sa Nagano, alam nyo, prefecture, parang region na kung sa Philippines. Nagano Prefecture going to Niigata Prefecture. But to go there, we have to travel from downtown city and then going up to the valley, to the hill, to the mountain peak, na kung saan makikita mo pa rin yung white snow doon sa kabundukan. And doon, pataas pa rin, and you can see the tall trees, no? Na kumbaga nakita ko, talagang straight lang sila, tall trees na when I try to look on it, pine trees. No? And then sunod-sunod sila na parang nakahilira, no? And to me, that was stunning dahil sa kumbaga parang PMA cadets na talagang nakahilira talaga, no? Stand straight. No? Pero that was along the roads, no, na nasa gitna ng kabundukan. And we have to travel all those hills and valleys, and then siguro mga 2 hours, and then going down again, down to the next prefecture or region, down to the hills, the valleys, towards the city of Niigata, na kung saan andun nakabase yung Korean Embassy. By the way, my purpose going there was I applied for another visa going to South Korea. But ang topic po natin is yung mga naging mga parang sightseeing ko doon, and I tried to reflect more on it. By the way, my eldest son drove the car for me to go there. I cannot really manage to go there by myself. So it's only Tuesday that my son has a rest day. So nakilambing-lambing lang ako sa kanya kung pwedeng he will drive me to Niigata Prefecture. And yun, mga 6 o'clock ang drive namin. We arrived there past 9 o'clock. Buti na lang, isa pa lang yung nakapila doon, kaya I was the second to submit my papers. Madali lang naman, mga 30 minutes na more or less. And then after, we tried to go back again. Imagine, 3 hours travel, and then your purpose is only for about 30 minutes, and then go back again for another 3 long hours of travel. Kaya medyo nano rin ako sa anak ko. Kasi rest day niya once a week lang eh. And then ninakaw ko pa yung half day niya. But he's very filial. Pero my point now is yun yung mga trees and natures doon. We pass by those roads along the mountains, and then may river doon, may hills. And yeah, it's I call it industrialized na rin, pero they preserve the nature. Nakita ko pa nga may mga maintenance doon sa road eh, no? Roads up on the mountains, pero may nagme-maintain doon. Nag-aano sila ng mga aspa-aspalto doon sa siguro yung mga na-destroy din ng snow during the winter time. Sa gilid-gilid lang naman ng kalsada. Siguro yun nga, nabigatan na siguro yung may gilid-gilid na and medyo na-erode siguro ng konti sa dahilan sa bigat na rin ng mga ng snow. And I was trying to reflect na kung kahit sa kabundukan, andun yung mga
government governance, I should say, na andun ang governance na ng administration, na hindi lang ngayon kundi noon pa, na and they tried to maintain that kind of how we call that policy or system. Pero yeah, we accept it na Tokyo is the cosmopolitan ng Japan, pero it's not centralized in Tokyo. Merong sa Osaka. Kasi very historical din yan. Andun din noong ilang centuries na doon nanirahan ang emperor. Na? And doon naman sa Nagoya, it's the central point of Japan. And doon naman sa southern part, na historical kasi doon yung first atomic bomb, Yamashita, sa Nagasaki, and then sa Okinawa naman, the farthest southern part of Japan na kung saan may mga ano rin doon, kunting activities, military activities, but they want to preserve the nature doon sa southern part of Japan. Ngayon naman, I just tried to, hindi naman ito comparison, kundi I just tried to reflect kung ano ang naging system ng Philippines at bakit magkaiba sa dapat sana na hindi na centralized lang sana sa isang lugar or let's say Metro Manila na ang mga developments na parang na-centralize kasi sa NCR na andun na yung mga industries, head office, ang Malacanang andun. Sabi noon na the Malacanang of the North, doon sa Ilocos Norte ba yun or sa Baguio. And andun yung mga film festival, mga beauty pageant, and andun yung commission of Philippine Sports Commission, ang headquarters ng COMELEC, na most and everything, na even the airport, na marami ng international airport, pero doon pa rin masikip pa rin ang Manila International Airport. Na? What I'm trying to say is, na parang nabibighani ang mga Pilipino na talagang doon sa Metro Manila pupunta. Bakit? Sa totoo lang, mahal ang mga bilihin doon. At walang mga bukid, walang mga gulayan, wala kang maharvest na mga, kumbaga, fresh from the nature, fresh from the farm. Lahat-lahat bagsakan doon sa Balintawak na galing sa kung saan-saan. Ang mga ini-export tulad ng mga saging galing doon sa Mindanao, sa Davao region. Ang durian and other produce or products. Pero parang hindi nabibigyan ng karampatang development programs yung mga na outside the Metro Manila or outside NCR. Sabihin na natin andun yung sa Central Luzon, Northern Luzon, kung meron nga ba, pero medyo, by the way, palarong pambansa ngayon andun sa Ilocos Norte. Ilocos Norte. Siguro you know what I'm trying to smile on, why I'm smiling, na? Ilocos Norte, na taga doon po yung Pangulo ng Pilipinas, no? Quote unquote, na nakuwala ko between the lines doon. Pero yun na nga, sa Cebu, meron namang tinawag na ring Metropolitan Cebu, na? Pero industrial wise, meron naman siguro, pero parang monopolized din na? Pero outside Cebu City, outside Lapu-Lapu, Mactan, kasi mga independent cities na rin siya no? Outside Cebu City and these independent cities, parang hindi mo makita o naririnig yung mga magagandang rin,
developments or maybe a lack of exposure sa mga nangyayari doon or achievements nila. Ganon din sa Mindanao. Na? Halos ang nakikita lang na mga ano ng taga Metro Manila ay mga ano yan, mga probinsyanong mga tao dyan. And when they hear probinsyano, may implications. No? Ito na lang well, let's take it practically, no? Na mga probinsyano, of course probinsya yung mga Visayas and Mindanao. Pero nagkaroon na ba ng binibining Pilipinas pageant doon sa Visayas, sa Mindanao? Nagkaroon na ba ng PBA tournament doon sa Mindanao, sa Visayas? Olympics or ASEAN Asia Olympics na andun yun sa sa Luzon. NCR ba yun, the latest one, no? Yung pinag-aawayan yung mahal na cold room. And then sa Visayas, sa Mindanao, parang wala, no? Siguro takot sila dahil sa andun yung mga Mindanao Siege, andun yung Tawi-Tawi, andun yung mga BARM, yung mga Muslim of course, they are our brothers. They are Filipinos also. Andun yung mga indigenous people. Though, outside sa may mga Bulacan area, sa mga meron din namang mga ETAs doon, no? Na sa Baguio, no? But of course, they are educated, they are literate naman. And the thing lang is, no? Well, Baguio is good, no? Tourism ang kanila doon. At andun din, tinitingnan nila yung Baguio dahil sa rich in nature ang Baguio. Tourism yan, no? Number one, ang industry nila is tourism. And yung mga masasarap na fresh vegetables nila, no? And fruits, no? Yung mga strawberry nila, no? Mga handicrafts nila. Magaganda. Pero it's not the center of the government. Correct me if I'm wrong. Pero ang tinitingnan ko kasi parang geo development. Geo industrial development. Tingnan natin mabuti who is richer or which one is richer. Sa NCR sa Metro Manila, wala na yung mga fresh vegetables. Wala ka nang ma-harvest ng mga kamote tops, malunggay, no? Wala ka ng mga ano doon, mga native chicken, no? And fruits, no? Puro mga kalsada, no? Puro mga kumbaga kung uulan, no? Isang araw lang na ulan, baha na agad ang mga kalsada. Well, that is because of the improper disposal of the mga basura. Hindi nahiwa-hiwala yung mga plastic, mga degradable and indegradable. But that points to one thing, discipline. Pero sa Cebu or Visayas and Mindanao, hindi naman agad-agad bumabagyo, or binabaha. Andun yung bagyo talagang nature yan Pero yung baha, controllable naman yung baha Kung talagang you maintain the kalikasan, the mountains, the hills, Kaya yung mga illegal logging din ang mga nag-aano diyan. Industrialization naman doesn't mean na talagang gigibain mo yung mga bundok, As I saw kanina, ilang tunnels yung dinaanan namin, inside these mga mountains and hills. Tinitingnan ko mga siguro 30 to 40 meters ang height ng bundok, tapos yung tunnel doon, so sabi ko mga 30 meters andito yung tunnel. Sabi ko, mga talagang rin ito, effort din talaga, investment din talaga ito. And it runs for more than 200 to 300 meters.
sometimes 150 meters. Pero meron pa mga siguro 400 meters or half mga 500 meters or baka almost 1 kilometer. Meron mga gano-ganon kasi nga we drive doon sa top of the mountains kaya may mga tunnels doon. And it was very beautiful, well managed. No? So, hindi naka-experience ng baha-baha dito. Ang talagang hindi lang talaga maiwasan ay yung mga lindol. No? Pero again, development, bakit? No? Hindi lamang industrial kahit nasa culture, sa sports. No? Bakit naka-invest lang doon sa Metro Manila? Marami ring mga champions din diyan, no? Si Manny Pacquiao in terms of sports, no? Sa culture, sa mga laughter, si Melay, galing din diyan. No? Yung taga Bohol na si Medyo Maldito, no? Si Chito sa Montilla, mga vloggers, no? Na sikat, no? Si Chito at saka yung mga colleagues niya, the first one na nag-organize ng Bisdak 12, na parang parallel doon sa PBB, Ang maganda, Talagang sinubaybayan ko yung Kaya lang sana may season 2, Chito, Si Melay naman andun na, na-export na doon sa sa Metro Manila. Though kahit andun na siya, meron din siyang Kwan in One, yung program niya na Binisaya, yung parang angkor siya doon, parang fast talk ni Boy Abundia, pero Bisaya. Pero na-mention niya doon, bakit daw wala mga Visayan Film Festival? Bakit meron lang Manila Film Fest? Pero sa ganon, marami na rin mga PBB winners, Si Yamyam doon, si Melay doon, mga sikat na vloggers din, kung mga Bex Battalion, meron din namang meron din namang mga magagaling na third sex doon. Pero bakit wala doon sa mga outside Metro Manila? Southern Luzon, Northern Luzon, Visayas, Region 6, 7, 8, 9, 10, down to the BARM. Parang hindi natin nakikita yung mga developments diyan. Hindi lang naman ang tinutukoy ko sa industry. Kahit nasa culture, sports, entertainment, itong isang sikat na ngayon, Ilyas JTV Band, talagang pinag-aagawan na ngayon, halos isang charismatic singer-dancer lang doon. Pero marami sila. Si Kenji, vocalist din. Magagaling din yung mga band members nila doon. Yung orchestra nila doon. And I love it. Naging professional na rin sila doon with the new management. And I hope na they will make it. Na KMGS na nga yan And sooner, pupunta na rin sila ng abroad. Pero hindi ko pa narinig na nag-concert sila doon sa MOA, sa Araneta, doon mismo sa Metro Manila. But they are very, very well-known and appreciated. Welcome na welcome sila kung saan man sila sa Visayas, sa Mindanao, pumupunta. Ang galing-galing na. So, culturally, entertainment-wise, meron ang Visayas, ang Mindanao. Pero bakit hindi ito nabigyan ng pansin? Nabigyan ng mga programa talaga doon. Wake up, politicians! Parang napapansin nyo lang yung mga, itong mga regional areas pag eleksyon. Parang doon lang kayo bumibisita, nangangampanya. Lalong-lalo na sa mga
vote-rich provinces. Na? Pero tingnan nyo naman, na medyo gumewang na ang mga taga-NCR. Kahit na bubuo sila ng mga partido, nagkakaroon ng mga collaboration na yung North and South. But that's only during politics or election time. Ha? Doon pero obviously naman, kita natin ang mga motivation doon. No? Hatawan ng mga botante. No? Pero, no, ito nga, development, geo-development, no? In terms of industry, culture, arts, sports, etc. No? Ayun. Ngayon pumupunta lang doon sa para sa mining, no? Kukuha ng mga kung ano magagandang bato, ano ba yung inano doon sa Metro Manila, sa Manila Bay, Dolomites ba yun? No? Kumukuha lang sila ng mga nature doon, mga minerals, i-export, tapos pinapabayaan na kung anong nangyari doon sa mga iniwanang mga bundok doon. No? Matapos makuha yung mga mini-minerals doon. Kaya challenge yun ng national government. And I hope the newly elected government leaders will also take a look on that. Ito dapat ang mga tutukan. Tutukan din yan. Yung mga The Clash, mga Philippine Got Talent ba yun? Mga tawag ng tanghalan sa Showtime, mga ganyan. Sa Visayas, sa Mindanao, bakit hindi magkaroon ng ganun? Yam-yam, Melay, narinig ko yung mga nyo yung mga talks ninyo na sana may ganoon din. Medyo maldito, Chito, maganda yung naumpisa nyo sa Bisdak 12. Please go on with that. I really admire that. Culture and entertainment development. Sa mga vloggers ba yun? Pero, it's only one factor na kailangan ding i-develop. Pero that was really nice, on that particular field. Manny Pacquiao, sa boxing ka, sa sports ka, bakit sa Jensen lang? Why not? Take a look sa entire Mindanao or even Visayas na palaguin ang mga sports development talaga dyan mismo sa isla ng Mindanao. From sports, pumunta ka ng politics, pero ang talagang lifeline mo, sports Bakit hindi mo isadiwa ang sports na siyang nagpasikat sa'yo? Nasaan na mga mga sana sports arena? Yung mga palarong pambansa, meron na ba sa Sarangani? Meron na bang parang PBA dyan sa Visayas, Mindanao? Yun ang mga maganda sanang bulaklak ng pagbabago, development dyan sa Mindanao, Visayas, southern part of the Philippines. So ito lang isang na dinaanan ko lang yung dalawang regions or prefecture dito sa sa Nagano to Niigata. Magaganda, development, saka ang nature maganda, ang maintenance maganda. Kahit sa kabilang bundok, parang Tokyo din. Development din doon, grabe. Tapos sa mga valleys, ikta-iktaryang kapalayan, palay. Kaya sabi ko, once a year lang sila nagkakaano dito ng planting rice season. Planting season during summertime or mid-spring to summertime. Yun lang, once a year lang ang planting season dito. Pero they survive kasi kitang-kita mo yung mga palay doon, kapalayan doon, nasa valley, na hindi yon minomonopolize ng mga
industrialization, mga residential ano doon. Hindi. No? Vertical ang mga residential ano nila doon, ang development doon. No? They call it mansion, na kumbaga sa atin condominium, andun. No? Kaya reserve nila yung mga valleys for agricultural development. Sa Metro Manila, walang agricultural development. No? May kamahalan doon. Punta ka, mamuhay ka sa probinsya. Na? Bigas lang kailangan mo doon. O kung wala man, may gabi, may kamuti, may kamuting kahoy, no? Patatas or whatever, andun. No? And you can live. No? Kahit na wala kang magandang sweldo doon, marunong kang bungkal ng lupa, magtanim, buhay ka. Na? Si Elias, ganon. No? Si, sino pa ba yun? Si Yamyam, ganoon din. Na? Si Manny Pacquiao, ganoon din. Nag-umpisa sila sa mga ganya-ganyang bagay. Na? And I hope na makunan natin ito ng atensyon. Ha? Nationalism, sa election lang ba yan? Magkulab naman tayo, no? I-integrate naman natin sa development yung mga central and the southern part of the Philippines. Ha? Okay? I hope, pananawagan lang ito, and this is an idea. I hope na yung mga new elected senators, national and local government leaders will also take a look on these things. Ito po si Sir Cutaylo sa ating Dapit Hapon, Sunset Moments. Peace be with us all. Thank you. See you again later.